May isang financial mistake na madalas ko nakikita na ginagawa ng mga tao at di nila nare-realize ito until huli na ang lahat. Kahit kumikita pa sila ng 50,000 o 100,000 pesos per month, ay pwede ka pa rin maging biktima dito. Ito ang tinatawag kong lifestyle inflation. Explain ko ito sa isang example. Ito si Jeff, at sa trabaho niya ay kumikita siya ng 20,000 pesos per month. Yung 15,000 pesos ay ginagastos niya sa kanyang needs like pambayad ng bahay, tubig, kuryente at pagkain, rent at iba pa. Yung mga bagay ba na kailangan niya para mabuhay. At yung natitira namang 5,000 ay ginagamit niya pambili ng load, damit at minsan ng pagkain sa labas na kasama yung mga ka-office mate niya. Yan ang monthly allocation ng sweldo niya. Hindi siya nag-i-invest o nagtatabi ng pera kasi wala naman natitira sa sweldo niya monthly. Then biglang na-promote si Jeff sa kanyang trabaho bilang isang team leader at nadagdagan ang sweldo niya from 20,000 pesos to 45,000 pesos. Ngayon ay may extra na siya na 25,000 pesos every month na pwede niyang itabi at ipang-invest. Pero hulaan niyo kung anong ginawa niya sa kanyang extra pera. Ngayon ay nadagdagan na ang kanyang sweldo at gusto niya na ring i-upgrade ang kanyang lifestyle. Naisipan niya na rin na need niya ng bagong cellphone, kumuha ng mobile data plan na babayaran niya monthly, at naisipan niya na rin kumuha ng sasakyan at bumili ng mga branded na damit. Afford niya na rin na kumain sa mga restaurant o umorder na lang sa mga food delivery services. Kaya lang by the end of the year, wala pa rin siyang naiipon at katulad pa rin siya nung 20,000 pesos pa lang ang sweldo niya. Ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Nangyayari ito kapag kumikita ka ng mas maraming pera, pero sa halip na i-maintain mo yung old lifestyle mo, ay nauubos mo pa rin yung pera mo kasi yung mga dating luxuries na para sa'yo ay nagiging necessities na rin ngayon. Instead na mag-ipon at i-invest ang extra pera, ay kailangan na ni Jeff ng mas maraming pera para i-maintain ang kanyang lifestyle. Sa una ay okay lang yan since pera niya naman yan at pwede niyang gastusin yan sa paraan na gusto niya. Pero paano kung nagkaroon ng bigla ng emergency? Paano kung nagkasakit si Jeff at hindi makapagtrabaho? Problema pa rin yan kasi same pa rin yung expenses niya o tumaas pa pero walang perang pumapasok pang gastos. Kaya mas mabuti na i-maintain na lang ni Jeff yung kanyang current lifestyle at magtabi ng pera kaysa gastusin lang ito. Although may magsasabi sa akin ng, "Hoy, invest up. Di ba mas madaling mag-ipon kung mas malaki ang kinikita mo?" Totoo, pero note nyo lang na kahit ang mayayaman at kumikita ng malaki ay di safe sa lifestyle inflation. Maraming artista at mga dating athletes ang naghihirap after nila mag-retire. Although siguro nakakapagtabi nga sila ng pera dati pero dahil sa minemaintain nila yung kanilang lifestyle kahit wala ng perang pumapasok, ay ito ang nagiging dahilan ng paghihirap nila. Tandaan nyo na ang pagkakaroon ng malaking sweldo ay hindi nangangahulugan ng financial security, but good financial habits do. Recently ay naglabas ako ng isang ebook na ang title ay Beginner's Guide to Budgeting and Saving. Ito ay puno ng practical tips at strategies na magagamit nyo agad para simulan nyo ang inyong pagbabudget at pag-save ng pera. Alam ko na minsan talaga ay mahirap mag-umpisa kaya ginawa ko ang ebook na ito na simple at madaling sundan. At kung gusto niyo makakuha ng kopya ng ebook na ito at syempre suportahan na rin ang aking channel o page, punta lang kayo sa rocket.ph at hanapin niyo ang page na Invest and Up. O kaya naman click niyo yung link na makikita niyo sa taas o sa baba ng video na ito. Gusto kong gamitin niyo ang promo code na IAU2024 para makakuha ng discount sa aking mga digital products. Kaya ano pang hinihintay niyo? Grab your copy and start your journey to saving and budgeting. Maraming salamat sa patuloy na suporta at tara, balik na tayo sa ating video. So bakit nga ba nahuhulog ang iba sa lifestyle inflation? Yung lifestyle kasi natin ay kadalasang nai-impluwensya ng mga kaibigan natin, social media, at yung culture na kinagisnan natin. Kasi minsan makikita mo yung mga nasa Instagram at Facebook friends mo na ang sasarap ng buhay nila like travel, kain sa labas, bili ng sasakyan, at mamahaling mga gamit. Kaya feeling mo ay napag-iwanan ka na at need mong makisabay sa uso kasi yun ang nakikita mong ginagawa ng karamihan kaya yun ang nagiging normal para sa'yo. So paano mo nga ba may iwasan ang lifestyle inflation? Una ay dapat lagi kang handa. Handa sa mga bagay na pwede mangyari sa iyo at di ka makapagtrabaho. Kaya need mong matuto magtabi ng pera. Pangalawa ay kailangan may disiplina ka. Bibigyan ko kayo ng example. Bago ako bumili ng isang bagay, ginagawa ko muna ay tinutulugan ko muna ang desisyon na ito at tatanungin ko ang sarili ko, paano ba ito makakatulong sa akin para ma-improve ang buhay ko? Kadalasan kasi lahat ng buying decisions natin ay impulsive at di pinag-iisipan. Tanungin nga kita, need mo ba talagang bumili ng bagong iPhone every year? Anong problema sa luma? At paano naman yung 30,000 mong relo? Binili mo lang yan kasi afford mo? Anong pagkakaiba niyan sa tig 3,000 na relo na gamit mo ngayon? Parehas lang naman yan nagsasabi ng oras, di ba? Itigil na kasi natin yung paggasto sa mga bagay na di naman talaga nakakapagbigay ng long-term benefits sa atin.
Tandaan mo na walang guarantee na yung kinikita mo ngayon ay kikitain mo pa rin kahit sa pagtanda mo. Kaya importante to live within your means. Kayo ba, naging biktima din ba kayo ng lifestyle inflation? Share niyo naman yung experience niyo sa comment section below. And I hope na intindihan niyo ang ibig kong sabihin sa video na ito. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa susunod na video.